makita nyo naman, sa balitang ito mga pre, etong si Diskaya, marami na pong hindi lang po PNP yung naghahanap, hindi lang po yung Pangulo yung nagpapahanap. Kahit po tayo, ng mga normal lang ng mga Pilipino, hinahanap po natin si Diskaya, baka sakaling matsambahan nyo sa mall, makita nyo, picturean nyo agad, diba? Para para matuldukan na po yung problema at hindi na po makagalang pa yung mga taong wala nang bilang. Wala nang bilang. Tama, partner. Oo, yung mga magnanakaw na yan, dapat nabubulok na yan sa kulungan. Diba? Tama. Kasi masakit po sa mata. Masakit po sa mata na malaya sila. Tapos, totoo. habang gumagala yung mga yan, pera natin yung ginagamit. Ang kakapal na mukha, ang kapal ng nunal mo, Sara Diskaya. Alam mo, Sara Diskaya, nagsisi talaga ako. Nagsisi ako na nakilala kita. Isa ka palang basura, sa totoo lang. Bakit? Sinira mo ang Pilipinas. Sinira mo ang mga Pilipino. Kung hindi sana kayo gahaman sa pera na yan, di sana, di ba? Na yan. Alam naman natin, hindi talaga kayang pigilan yung baha. Pero at least, yung mga flood control projects na yan, sana matino at matibay. Pero ang kapal, simula sa partner mo, ang kakapal na mukha nyo. Yun lang, no? So, partner, ito partner. Ang gusto ko ring i-highlights dyan sa balita na yan, itong pagtanggi ng Diskaya dito sa dito sa tawag dito sa project di umano nila yung Ghost Project sa Davao, 'di ba? Occidental. Ang sarap titikin nung nung nunal Nanggigigil ako. Nunal talaga yung pupunteriyahin mo no? Kasi partner bakit ka magsisinungaling? 'Di ba? Kung hindi naman ka panipaniwala yung pagsisinungaling mo. Kasi bakit ka paniniwalaan ng tao kung from the very start hindi ka na credible para paniwalaan? Diba? Kasi yung mga ganitong klase ng tao, partner, eto yung mga taong sinasabing makakapal ang mukha. Diba? Yung hindi na tinatablan ng kanilang konsensya. Diba? Real talk yan, mga kababayan. Ito po, yung mga ganitong klase ng tao, ito yung dapat na nararapat sa dapat nilang paglagyan dito po sa Oblo. Diba? May may breaking news daw. Totoo man ito, hindi ko pa nakikita yung balita, basahin natin. Ballpoint, breaking news, nasa NBI na si Sara Diskaya, susuko na daw siya. Alam mo, mas maganda sumuko ka na lang, Sara Diskaya. Totoo. Lang at harapin mo yung mga problema na ginawa mo dito sa ating bansa. Oo, diba? Huwag mo nang pahirapan, please lang. Huwag mo nang pahirapan yung kapulisan, taong bayan. Huwag mo nang pahirapan. Kasi kung hindi mo gagawin yung pagsuko na yan, pag nakita ka na galit sa'yo, diyan sa labas, yayakapin ka nila ng hanggang maging violet yung mukha mo. Mas maganda yan, sumuko ka na lang. Kung naman ito, hindi ko pa po nakikita yung balita. Binabasa natin. Okay. So, sa GMA 7 daw. 7 daw, so tingnan natin. Ano mo nga yan, partner? Nang makita natin yan. Kasi, eto partner, yung isa sa mga talagang nagpahirap sa bayan to itong mga Diskaya Kasi sila yung talagang malaki ang rito, percentage na nakukuha. Sila talaga. Kasi sila yung nagbabudget ipagpalagay na natin mga kababayan sa partner. Ipagpalagay na natin nakakakuha ng porsyento yung mga kongresista sa kanila na for the boys nga na tinatawag. Pagpalagay natin 20% for the boys, 80% sa kanila. Pagpalagay na natin 40%. Siyempre maraming maghahati-hati yon for the boys nga So, ito 60% automatically sa Diskaya to. Diba? So, yung Diskaya, sila talaga ay umaman. Kasi, bakit po? No? Iniiwan nila agad yung proyekto. Hindi tinatapos. Diba? Kung may tapusin man, diba?
substandard kung tawagin, hindi matibay, 'di ba? Kagaya nung proyekto ni Digong. Proyekto ba ni Digong 'yon, partner, yung tawag dito, nagiba, 'di ba? Dahil substandard yung pinuntahan ni Pangulong BBM. Pero alam mo, dapat kapag itong si Sara Diskaya, dapat dapat yung mga kanyang tao, ibalik niya sa gobyerno. 'Di ba? Oo. Alam na. Tama. Yung mga sasakyan na 'yan, alam naman natin na siguro nasa kamay na ng gobyerno 'yon, pero alam ko meron pang mga ari-arian 'yan na hindi pa po natutuklasan ng gobyerno, 'di ba? So sana po I agree. Mag-initiative na sila na ibalik na ito sa bayan, 'di ba? Kasi grabe na yung hirap ng Pilipinas ngayon. Number 1 problema ng ating bansa ngayon, baha. 'Di ba? Totoo. Korupsyon, baha. Diyan po tayo nagkakaproblema. Sino po apektado dito? Yung mga po, yung tayong mamamayang Pilipino, partner. Diba? Hindi naman sila yung kasi sila marami silang pagkukuhanan ng hanap buhay. Paano yung mga nasa ibang panig ng bansa ng natin? 'Di ba? Ng Pilipinas, yung mga nasa bundok, 'di ba? Lalo-lalo na yung mga nasa baba ng bundok. Na binabaha talaga. Swerte ka na lang, partner, kung sabihin nating magkaroon ka ng maayos na tirahan, di ba? Paano yung mga iba na walang kakayanan, nawa-wipe out ng baha yung kanilang mga bahay dahil sa mga katarantaduhan pinagagagawa kagaya ng Diskaya at ng mga kasabwat nila, di ba? Tulad ng ginagawa nila Zaldico. Di ba? So, kailangan mapunta talaga ito, partner, sa sa dapat na mapuntahan, which is, 'di ba, maibalik sa gobyerno yung ninakaw nila. Tama. Diba? Siyempre, sana naman yung payong na yun, akin na lang yun. Mahal ba yung payong, partner? Mahal yun. Ayoko na sasakyan payong lang. Oo. Pag maulan, magagamit natin yun. Di ba? Kaso nga, partner, di ba, baka mamaya, yung payong na yon, malaki pala halaga. O baka mamaya, ma-grab ka din yan. Ma-issue ka sa grab. Masilip ka rin. So, anyway, partner, next topic tayo. Bigyan natin ng reaction itong isang video. Magandang araw po sa iyo lahat, sa mga viewers natin dyan sa Vengador. Ayan. Ayun shoutout po sa lahat ng manonood natin. Ayan, sa Vengador. Mega love shoutout sa inyo.